kung hindi agad masosolusyonan ng gobyerno ito pong patuloy na pagtaas ng US dollar, is there really a possibility na aabot tayo ng 62 or more than that? And are we seeing that this month or next month po? Well, mahirap pong magsabi, no? But anything is possible. Unless the market sees some positive action on the part of the government, both executive and legislative, unless we see these positive developments, it is very difficult to arrest the further erosion of public trust and confidence in our government and of course in our economy. At ang pinaka-importanting indicator dyan ay yung palitan ng piso laban sa dolyar. Oo. At para po sa mga nakikinig sa atin sa publiko, ano pa ang mas dapat naming paghandaan habang hindi pa nasusolusyonan ito ng gobyerno? Well, unang-una, doon po sa mga self-employed o, namamasukan, baka po pwede po tayong sa ating may mga savings dyan, mag-invest o kaya gumawa tayo ng sarili nating mga negosyo, number one. Number two, sinasabi during this time, cash is king, no? So, bawasan po natin yung ating mga paggastos, yung pagkain sa labas, yan naman ay may iwasan. Pagpunta sa mga iba't ibang parke, pagtuturismo dito sa bansa natin at sa ibang bansa, kinakailangan po nating maghanda, paghandaan. Ito po yung tinatawag nating belt tightening. At yan naman ay hindi naman po ikasasama ng bawat isa diyan. Kung hindi tayo masyadong kakain, tayo po ay magiging malusog, no? At importante, handa po tayo, meron po tayong reserbang salapi anuman ang mangyari. Alam At niyo, higit sa lahat, opo. patuloy po tayong mag-obserba, Mm, iparinig po natin ang ating sentimiento. Gusto po natin umunlad ang mm, Pilipinas mhm, at magkaroon po tayo ng adherence to the rule of law, justice, mhm. at diyan po tayo umaasa na magiging masagana ang ating ekonomiya. Alam niyo, Sir Diwa, ang ano nga po, no, ang dali din po sabihin nga na tayong lahat magtipid tayo. Pati sa pagkain natin, pero kung pa nakakita ka na naka-buffet, habang 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 may sigalot sa Senado, naka-buffet sila, ay sarap ng buhay, ano po. Oo, yun nga ang sinasabi ngayon ng mga tagapakinig po natin. Sir Diwa, ito lang po sa panghuling punto, yung katwiran na mas maganda yan kasi mas lalaki ang remittance, value ng remittance ng mga OFWs kapag mas malaki ang palitan ng piso sa dolyar. Well, wag po nating tapusin yung ating reasoning doon sa bagay na yon. Unang-una, tandaan po natin ang pagpapadala ng ating mga kababayan sa ibang bansa, lalo-lalo sa Middle East. Once upon a time was only a stopgap measure because we are a labor-intensive economy. Marami po tayong mga kababayan na walang trabaho. Kaya 1974, I think, Gustav Reini's report, no, ng ILO, ang kanilang proposal ay magpadala tayo ng mga Filipino workers abroad. Ang nangyari po, sa halip na maging stopgap measure, naging central plank of labor policy yung pagpapadala natin ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Number one. Number two, totoo po na pag humihina po ang piso laban sa dolyar, mas marami ang tinatanggap ng ating mga kababayan na may mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero tandaan po natin, yes, we get 1 peso or 2 pesos more for every dollar that we get from our families abroad. Pero kung yan naman ang sanhi naman ay magreresulta naman yan ng mas mataas na presyo ng bilihin, mas mahinang ekonomiya, okay? Tatamaan din po yung ating mga kababayan. Yes, they get 1 or 2 pesos more for every dollar, pero gagastos naman sila sa mas mahal Opo. na tuition fee, halimbawa sa eskwelahan, pagbili ng medisina, yung consumer goods and services, Opo. baka kulang pa yung 1 peso o yung 2 pesos. At tandaan po natin na yung pong pagpunta sa ibang bansa, it should be a choice rather than a compulsion on the part of our
working people. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.